nurses. Ang mga pinakamagaling na nurses natin, nasa abroad, nagbabantay ng ibang lahi. Bakit? Malaki ang sahod. No-brainer ang sagot. Malaki ang sahod. So tinatanong ko, lagi yan, kahit saan ako pumunta, pumunta ako Australia, pumunta ako South Korea, doon sa Hague. Madami doon ang mga nagtatrabaho na nurses sa Europe, bumibisita sa Hague. Merong isa, dalawa na nagsasabi, asama na yung nurse sa Pilipinas na nakausap ko bago lang. Sabi nila, alam mo Inday Sara, kung tumaas lang yan ng hanggang 35,000 ang entry level ng nurse, hindi ko iiwanan ang pamilya ko. Sabi niya, pero paano kami? 18,000, 19,000. Tatlo ang anak ko. So kailangan ko talaga umalis. At hindi lang yan. Para sa pamilya. Diba? Pero, delikado sa ating bansa. Dahil dala-dala nung mga nurses natin ang kaalaman, ang kagalingan. Dala nila sa ibang bansa. Anong naiiwan sa mga pasyente, sa pamilya natin doon sa Pilipinas? Yung mga bagong graduate. At yung mga wala pa masyadong alam. Nagtitraining lang para makaalis din sila sa Pilipinas. Nakita ninyo kung gaano grabe ang sitwasyon natin doon sa ating bansa. Kaya sinasabi ko, umalis dahil gusto umalis. Hindi aalis dahil wala silang mahanap na maayos na trabaho. Yan yung pinaka-importante na kailangan magawa para sa ating mga kababayan. O susunod na yung healthcare. Hindi yung mga bagong graduate ang nagbabantay, kundi yung mga magagaling experience natin na mga nurses na hindi umalis dahil okay na sila para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya doon lang sa loob ng ating bansa. Edukasyon. Ang napansin ko sa ating bansa, matagal tayo sumabay sa pagbabago. Kung makikita ninyo, sobrang modern na ng ibang bansa. Pero tayo, nandun pa din tayo sa papel at lapis. Example lang yan. Diba? Yung ibang bansa, ang pinag-aaralan ng kanilang mga anak, robotics, coding. Diba? 3 years old, 4 years old, marunong na magbasa. Dito sa atin, sa bayan natin, nandun pa rin tayo sa hanggang high school, hindi pa marunong magbasa ang bata. Ang daming pwedeng gawin para sa modernisasyon ng edukasyon. Pero sobrang bagal ng pag-ikot ng ligid. So, tawag sa ligid. Gulong. Sobrang bagal ng pag-ikot ng gulong ng pagbabago. Hindi ko alam bakit yung tinuturo sa amin nung kami ay nasa elementary, hanggang ngayon, ganun pa rin yung tinuturo. Kasi syempre, wala ka talagang makikita na improvement doon sa edukasyon. Trabaho, health, kalusugan, edukasyon, peace and order. Ito yung problema nating lahat. Dahil naiwan yung
doon sa Pilipinas. Pagod ka na sa trabaho, nag-iisip ka pa, kamusta na kaya yung anak ko? Yung hindi ka kampante, napapasok siya sa paaralan na walang mangyayari sa kanya. Lagi kang nag-iisip kung ano na ba yung nangyari. Buti na lang ngayong panahon na ito, pwede ko ba sabihin na kung mabagal lumikot ang gulong, mabagal din ang internet sa Pilipinas, pero buti na lang, ngayon may internet na. So nasusundan natin, natatrack natin ang ating mahal sa buhay, ang ating pamilya, kung saan na sila, okay lang ba, kamusta sila, pwede na natin silang i-video call, agad-agad. Ganon. Pero ang gusto natin makapagtrabaho ng maayos, ang anak natin makapag-aral ng modernong pamamaraan ng pag-aaral na hindi tayo takot na paglabas natin sa bahay natin ay merong mangyayari na masama sa atin o sa ating mga kapamilya. Ano pa? Susunod. Disaster resilience, disaster risk reduction, and climate change mitigation. Alam naman natin na paulit-ulit, sandali lang, bago ang lahat, yung kinain ko kanina, naalala ko lang, kasi naalala ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. Yung kinain ko kanina, nag-order ako ng, hindi ba ako usually kumakain ng rice. Hindi ako usually kumakain ng rice. Kasi pag kumain ako ng rice, ganito na ako ka-laki. No joke. Sobrang tigil talaga ang pagkain ko. Dahil kung pabayaan ko ang sarili ko, hindi na ako matabunan ng podium na ito. Lampas ako dito. So kanina, nag-order ako ng rice kasi kailangan ko ng energy na makipagpicturan sa inyo. Pagdating ng rice, ang haba niya, sabi ko pa, haba niya, parang yung rice natin sa Pilipinas, 3 butil. Isa sa kanila dito. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos na bigas. Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Di mapababa mo ang presyo. Sabi ko, ganito dapat ang... Bakit ang haba nun? Kinabahan ako sa kanya, baka siya, artificial intelligence na right. Para siyang pasta. Uy! Diba? Kabahan ka eh. Ganito ito. Hindi daw yung nakakataba. Ma'am, yung kanila, ma'am, isang platong ganyan, ma'am. Hindi pa rin ako tataba, no? Pag inubos ko yun, isang plato. Sure? Tinoon? Look. Fake rice yan. So kaya ganyan kalaki yung kanilang serving ng rice kasi hindi siya makataba. So dapat kinain ko lahat yun para mabusog ako. Ganun. Kasi dinandahan ko pa siya eh. Andun pa siya, naiwan pa siya doon. Kasi kakainin ko mamaya hapunan, iniwan ko na lang doon. Ang laki niya, ganyan. Ang haba pa niya. Saan ako For 1 person lang yun. Sa bagay, naniniwala ako kasi hindi kayo malaki. Kinabahan talaga ako dun sa rice nila. Sobrang laki na niya, sobrang laki na nung serving, sobrang haba pa nung
Saan na ako, ma'am? Nalimutan ko na. Bigas. Disaster. Disaster. Oo yun. Bago yun. Naalala ko lang kasi. Naalala ko lang yung kinain ko. Gutom na kasi ako, sir. Dapat pala inuubos ko yun. Na ano kasi ako, kinakabahan ako. Kasi bago ako umalis sa Pilipinas noong August 15, ngayon, August 13, gusto ko kumain ng cheese. So pumunta ako sa tindahan ng cheese. Bumili ako ng ganyan o yung triangle na ganyan. Malaki. Tapos, ang ginawa ko, ilanlan na ko ang cheese o ang biskwit. Pares na ko siya sa sige kaon, sige chismis dito sa balay. Sige chismis, sige panlibak. Wala, sige kaon cheese. Gabaan ko. Sige magpanlibak. Daot akong iyan. So paghahapon, nag-revolusyon akong tiyan. Antod ka ganina, nag-revolusyon akong tiyan. O na, mag-excuse ko sa inyo ang kadyot, may nung kong health break. O na siya. So kaganina, wala mag-iurot ang rice, kay mahadulog ko nga, dagan-dagan ko, gikan diri, madulog sa kuan. CR. Disaster, risk reduction, and mitigation, and climate change, adaptation. Every year, balik-balik. Ang bagyo, ang baha, ang landslide, pero every year, bakit parang first-timer tayo sa disaster, bagyo, baha, and landslide? First-timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Diba? Hindi normal yan. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda ulit dyan sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na naggugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo kasi ano sasabihin? Ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang handaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi siya impossible dream. Kasi, I'm sure, nakita nyo na yan. Kung saan man kayo galing, o kung dito man sa Kuwait, o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga hindi ko alam bakit nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero bakit natigil? Kasi alam naman natin kung anong gusto natin makita para sa ating bayan. Alam natin kung anong pangarap natin para sa ating bayan. Pero bakit hindi natin nakikita natin sa ibang bansa? Alam nyo, kami,
Yung iba sa inyo siguro, dinala na ang pamilya, kung nasaan man kayo sa abroad, or naiwan doon. Kami, mga naiwan doon, na walang planong umalis sa Pilipinas. Ayaw namin magtiis ng hindi maayos, madumi, walang disiplina. Ayaw namin magtiis sa ganon. Kasi gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa, yun ang nakikita at naiwan natin para sa ating pamilya at sa mga susunod sa atin. Dahil patapos na tayo, di ba? 28 years old na tayo. Malapit na tayo mag-retire. Malapit na ma-expire. Malapit na mag-expire. Diba? So yung mga susunod sa atin, yung mga anak natin, mga apo natin sa tuhod, huwag niyong sabihin sa akin na hanggang ano na pa tayo, 2025, pagdating ng 2060, magugulat pa rin sila sa bagyo. Uy, may bagyo. Uy, may landslide. Hindi pwede yun. Or iikot-ikot pa rin sila kahit saan para humingi ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Pwede. Hindi ganon. Ayaw natin magtiis. Gusto natin kung ano yung meron maganda sa ibang bansa, meron din tayo. Paano natin magawa yon? Sa pagtutulungan natin na ibalik at ituloy ang pagbabago para sa ating bayan. Alam mo, papunta na tayo sa 9-day, ma'am. Ano oras na? Oras na ba, Victor? 4:26. Kasi naman, merong nag-aantay sa akin alas 6 mamaya. Ayaw niya. Bakit mga kalaban ninyo yun ng mga Pilipino? Joke lang, ma'am. Mga kalaban ninyo yun sila? No. Kasi sabi nila, nung ginagawa namin yung event dito sa Kuwait, sabi, Ayaw magsama-sama. hindi pwede na magsama sa isang programa. Sabi ko, alam niyo, kung anong sasabihin ko, sinabihan ko yung kasama ko sa opisina, kung anong sasabihin ko sa unang programa, yan din yung sasabihin ko sa pangalawa. Uulitin ko yun. Lahat yun. 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati. Uulitin ko lahat yun. So sabi ko, pwede ba, isahin na lang natin yan para So sabi nila, hindi daw sila ayaw daw nila sa inyo. Joke lang. Hindi pa din tayo magkasya kasi 200 sila. Tapos ang 100, saan natin ilagay ang 200 dito? Kulang na. Kaya dapat ipaghiwalay talaga kasi ang venue natin hindi kaya ang 1,100. So, sa pagsasara, huwag natin kalimutan lagi ang pagpapasalamat sa Diyos, kay Allah, sa lahat ng binigay niya para sa buhay natin. Kahit sobrang liit niyan, kailangan magpasalamat tayo. Dahil kahit maliit yan sa paningin natin, malaki yan para sa ibang tao. Kasi wala silang ganyan. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Ang nakatutok lang tayo sa kung anong wala tayo. Pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Pero wala yan doon sa ibang tao. Kailangan natin ng pagpapasalamat. Yung kasama namin sa bahay, galing yun siya, household staff ang trabaho niya noon. Galing siya abroad. Tapos, isang beses, nagkwentuhan kami. Matagal na yan siya sa amin. Mga sobrang 10 years na siguro yan si Manang. Tinanong ko siya, sabi ko,
ano yung naranasan mo nung naging household staff ka sa abroad? Sabi niya, mahirap kasi hindi ka naman binibigyan ng tulog eh. Matutulog ka lang kapag walang utos. Yan lang yung tulog mo. Hindi yung tulad sa atin dito sa Pilipinas na kapag alas 9 na alas 10, matutulog na ang tao tapos gigising ng alas 5, alas 6 na umaga. Sabi niya doon, pag tumigil ang utos, matutulog ka. Hindi din